summer vacation. Mainam daw sa panahong ito, ipatuloy ang mga nagbibinata para mabantayan at maalagaan ng mga magulang. Alamin po ang ilang tips para iwas impeksyon ng mga bagong tuli sa pagtutok ni Jam Sisante. Maraming nag-iyakang bata habang tinutuli. Sakit po. Ang iba naman, cool lang. Masakit, hindi. Hindi po, yung turok lang po. Halos 500 bata ang libreng tinuli sa taunang Operation Tule ng Gat Andres Bonifacio Memorial Hospital. Sinamahan sila ng kanilang mga magulang. Kasi ito na yung panahon para maging ganap silang lalaki. Ayon sa mga magulang at sa mga taga-ospital, magandang magpatuli ngayon habang wala pang pasok sa paaralan. Habang bakasyon ngayon, maaalagaan ng magulang, mababantayan, hindi na yung mag-a-absent sa eskwela. Para raw sa kalinisan ng katawan ng pagpapatuli na karaniwang ginagawa pagsapit ng 12 anyos. Mahirap kasi merong mga bata na pinilit lang ng mga magulang na magpatuli ngayong summer kasi at least bakasyon. And then, dahil pinilit lang na magulang, pagdating nila dito, nag-iiyakan, umaatras, ayaw nang magpatuli. May libreng antibiotics din. Sa loob ng 1 linggo pagkatapos magpatuli, mainam daw na huwag munang maglaro ng mga nakakapagod na sports tulad ng basketball o lumangoy sa mga swimming pool o beach. Pwede naman daw tumulong sa magagaang gawaing bahay basta mag-iingat lang. Kung di pa rin maayos ang pakiramdam pagkatapos ng 2 linggo, payo ng doktor. Ano man ang ibang nararamdaman nila, bukas naman itong hospital. Jam Sisante, nakatutok, 24 oras. Pinag-uusapan pa rin po ang kasal kahapon ni Prince William at kay Duchess of Cambridge, Catherine. Ang ilang hindi malilimutang tagpo matapos ang seremonya, tinutukan ni Connie Season mula mismo sa London. Ang unang public kiss ni Prince William at Kate Middleton, sinabayan ng hiyawan ng humigit kumulang 250,000 tao na nag-abang sa labas ng Buckingham Palace. Pero dahil mabilis ang unang kiss, hiniling nilang ulitin ito na pinagbigyan naman ng royal newlyweds. Pinundan ito ng fly past, ceremonial air show na pinangunahan ng Royal Air Force. Ginagawa ito bilang pagpupugay sa isang individual o kapag may okasyon. Mga malalapit na kaibigan ni William ang nagpalipad ng mga eroplano. Paglabas ng Buckingham Palace ng kinikilala na ngayong Duke and Duchess of Cambridge, sakay sila ng asul na top-down. Ang vintage car na ito, regalo raw ni Queen Elizabeth II sa ama ni William na si Prince Charles noong ika-21 kaarawan nito. Nilagyan ng dekorasyon at syempre, espesyal ang plaka. Binaybay nila ang The Mall patungong Clarence House na official residence ni Prince Charles. Doon sinasabing pansamantalang tutuloy ang mga bagong kasal hanggang makalipat sa sariling bahay. Hindi lang sa Buckingham Palace nagkaroon ng kasiyahan matapos ang kasal. Maging sa ibang parte ng London, may inuman. Ang inang dumalo, kung todo bihis pa. Siyempre, sa wedding ceremony nung tanghali, pinakabinansin ang gown ng bride. Ang designer nito, si Sarah Burton, na creative director ng yumaong designer na si Alexander McQueen. Simple pero elegante ang kanyang ivory-colored gown na yari sa handmade lace applique. Mahigit 6 na talampakan ng train na gawa sa satin geezer. Ayon sa isang lip reading expert, napabulong daw si Prince William ng "You look beautiful" nang magkita na sila sa dambana. Mula rito sa London, Connie Season, nakatutok 24 oras. At para po magkwento ng iba pa niyang nakita sa London kahapon, nasa linya ng telepono si Connie Season. Magandang gabi sa iyo dito, Connie.
Yes, hello. Magandang umaga naman sa amin dito sa London. Ngayon ay, magtatanghali pa lang naman, 11:30. At nandito tayo ngayon sa bahay mismo ni Lily Picho. Siya naman yung nanny ni Prince William. At maya-maya lamang ay magkoconduct na tayo ng interview pagkatapos ng ilan pang mga katanungan ninyo dyan. Pagkatapos nung makasaysayang kasalan kahapon, kumusta naman yung seguridad at atmosphere dyan sa London? Oo, ganun. Talagang napaka-festive, Although, tinatanggal na ngayon yung mga barikada. Nakita natin yan. Kanina nung naglibot-libot tayo sa may Buckingham Gate, kung saan maraming experience kasi doon na nag-uugnay sa iba pang mga kalye. Tinignan natin at halos lahat ng mga kalsada ay malinis na at wala na rin mga barikada, unti-unti. Nakita natin kasi kahapon na sobrang dumi ng area na kung saan dumagsa yung 500,000 na mga spectators doon sa Buckingham Palace. Sa gilid nun ay maraming mga areas na nakita tayong madudumi. Pero kahapon pa lamang, Jiggy, ay nakita natin na sinarado na yung gate mismo doon sa may Buckingham Palace, doon sa area ng Buckingham Gate. At ito ay sinara ng 1 hour. Ang rason nila ay para magkaroon muna ng briefing kung saan yung pinaka-main na pwedeng pagdaanan lang, lagusan dun sa The Mall at doon pinalabas yung mga tao. Ang problema lamang, dahil nakasara yung Buckingham Gate, yun yung kalye na nag-uugnay sa maraming iba pang mga maliliit na eskinita. So, maraming hindi pa nakaalis kaagad. Ang ginawa na lamang nila ay nagpunta sila doon sa Hyde Park na nasa labas lamang nitong Buckingham Palace. At doon, nakita natin na napakaraming mga food stalls na matatandaan natin kahapon na past lunch na kasi nangyari itong paglabas sa balkonahe ng mga royal newlyweds, So maraming mga nalipasan ng gutom. So diretso sila doon sa may Hyde Park kung saan nakabili nga sila ng mga pagkain, Jiggy. At sa kasalukuyan, parang back to normal na ang mga nakikita natin mga tindahan. Pero of course, meron pa rin na nagbibenta ng mga souvenir items, Tuloy-tuloy pa rin yan. Although may mga nagsasabi nga baka daw ibagsak presyo na yung mga ilang hindi nabiling souvenir items. Kaya yan ang ating aalamin maya-maya lang pag tayo maglibot ulit. Pero kahapon, even after the wedding, nung ating tinignan yung mga nagbibenta ng souvenir doon sa area ng Hyde Park at doon pa sa mga kalapit na tindahan, ay pareho pa rin yung mga presyo, Yung pinakamurang nakita natin is 2 pounds or worth 140 pesos. At yung isa naman na nakita pa natin ay medyo kasing mahal talaga na as mga 8,000 pesos na yung ibang mga souvenir items like yung mga plate na made in China plates, and then may mga mukha ni Kate Middleton at ni Prince William. Connie, yung pinaka-importante sa lahat, back to normal na, nalinis na yung mga kalsada, yung pinaka-importanting tanong sa lahat, may balita na ba sa honeymoon? Saan ulit, Jiggy? Honeymoon. Well, alam mo, yan talaga ang sikretong gustong malaman ng lahat dito sa London. In fact, sa lahat ng mga nakita natin at nabasa natin ng mga newspapers, tulad na lang nun sa Sunday Telegraph, yung palasyo won't really confirm kung saan sila pupunta. In fact, talagang walang gustong mag-divulge ng any of the information. Pero ang balita natin, nakaalis na daw yung newlyweds at kung saan ito particularly, hindi natin masasabi for sure. Pero ang bali-balita kasi sa ilan sa mga daily newspapers na nabasa natin kanina dito, meron daw chance na pumunta yung royal newlyweds sa Jordan kasi doon daw lumaki at doon daw tumira pansamantala itong si Kate nung bata pa siya. So meron mga ganong speculation sa Jordan daw maaari silang mag-honeymoon. Okay, maraming salamat, Connie Sison, at pahinga na kayo dyan. Kapuso, may mga bago at bigating programa ang Kapuso Network for the month of May. Sa isang press con, GMA's entertainment executives proudly presented its freshest offerings para sa inyo. Una na riyan ang epic serya na Amaya, starring the Kapuso primetime queen Marian Rivera. Sa family drama namang Munting Heredera, mapapanood ang isa sa mga itinuturing na reyna ng Philippine movies na si Miss Gloria Romero at 3 bagong Kapuso child stars. Ang mga latest additions pa sa drama-rama sa hapon ay sisid na ipinagbibidahan ni Jackie Rice at ang TV remake ng 80s Pinoy film na Bulbusang Itim.
Sina Cesar Montano at Isa Calzado naman ang magpapasaya sa inyo sa Andres de Saya. Bukas naman mapapanood ang Ground Zero sa gitna ng nagbabagong mundo, isang environmental documentary tungkol sa lindol. Hindi po tumitigil ang pagdating ng mga bigatin dito sa Kapuso Network. Abangan ang mga heavyweights of May dito lang sa GMA. Susunod, running partner ni Manny Pacquiao napabilib sa lakas ng resistensya ni Pacman. At shooting ng pelikulang Temptation Island, pahirapan daw. Alamin dito sa 24 Oras.